Yo, what's up mga ka-istorya? Welcome po sa ating channel na History Motovlog. And para sa ating po naman nung episode ngayong hapon pupunta tayo ngayon sa Valenzuela City. Ayan, yung pupuntahan natin dun, kaya nang alamin natin dito lang sa History Motovlog. Let's go! Alright. Okay, let's go. Tayo po ay nasa Quirino Highway. Ayan, sa kanan natin yun. Election. At tayo mag-e-edge sa patungong Valenzuela City. Alright. And dito tayo daan sa mas maliit na daan. Well, kung 2 wheels ka, mas okay dito. Pero kung 4 wheels, medyo masikip, malanganin. Pero okay naman, pwede naman. Ginawang court ang kalsada, ayos. Ay, nasa EDSA na. So kung tatanungin nyo ko kung ano pupuntahan natin sa Valenzuela, no, kung ano bang mga historical doon, no, eh marami-rami din po, no. Eh siyempre unang-una na dyan pupuntahan natin yung bahay ni Dr. Pio Valenzuela. Yan, ang local hero ng Valenzuela City. Galing sa kanyang pangalan, apelyido, yung lungsod ng Valenzuela. Kaya kikilalanin natin kung sino ba si Dr. Pio Valenzuela. At pasyalan natin yung bahay niya, na ngayon ay ginawa ng museo. So yun, no, kung matatanong nyo, no, bakit ba history? Marami naman pwedeng gawing content, bakit history? Unang-una, yung kasaysayan kasi ng Pilipinas, napakagandang pag-aralan, napakasarap pag-aralan. Pero kung ako tatanungin nyo, mahilig ba talaga ako sa history? Dati hindi eh. At yung yung subject nga naming history before nung high school, hindi ko nga pinapansin yung dati. Tinutulugan ko nga lang yun. Pero dumating yung time na ewan ko ba't ako nahilig na sa history, especially Philippine history. Talagang nakahiligan ko na siya. Parang parang ang sarap lang pag-aralan, ewan ko kung marami sa inyo na mahilig sa history, pero ako parang sarap lang pag-aralan. Tayo ngayon ay nasa Malabon. Ayan, Malabon Zoo. And kung mahilig kayo sa historic, mga menthol candy, mga ganyan, ayan po ang pabrika nun, ang Candyman Factory. Yan, dyan po ginagawa yun, yung historic candy, menthol, ganyan, yung mga dating candies ng mga batang 90s. Ayan. So yan, dyan yung makikita yung pabrika niya dito sa Malabon, So parang parang dun sa Ricoa, madaanan mo lang, mabango na, may chocolate. Dito rin ganun, madaanan mo lang tong menthol na to menthol ito. Yung pabrika na to ng Candyman, ng mga menthol candy, aamoy mo na kaagad yung menthol. Ayan, Candyman. Alright, diretso tayo. Ayun nga, sa Valenzuela City marami namang maraming mga historical place, maraming historical landmark,
hindi lang siya masyadong kumbaga na ano na may mainstream. Gawa nga ng ayun nga, hindi masyadong sumisikat, hindi masyadong napipicture kung saan, pero marami diyan. Kaya ayan ang ating ayan ang ating mission, yung bang tuklasin natin yung mga natatagong kasaysayan ng mga lugar, especially dito sa Metro Manila, no? Dati kala nila parang wala lang, masyado ng crowded. Puro building na, wala nang historical place, wala nang historical landmark, pero marami po dito sa Metro Manila, no? Kaya unahin na natin tong Valenzuela City. Ano pang hinihintay natin? And stay tuned lang. Samahan nyo lang ako sa aking biyahe patungo sa Valenzuela City, particularly dito sa bahay ni Dr. Pio Valenzuela. And for now, just enjoy the traffic. Ayun, may checkpoint sa kabila. Sa Valenzuela City, pagdating po sa motorcycle, mga batas-batas dyan ng mga traffic rules nila, medyo mahigpit sila sa motorsiklo, no? Siyempre, ano rin yan, for safety purposes din, ba't sila naghihigpit? Lalo na nakaraan na approve na yung unified ticketing system, no, sa Metro Manila. Although may mga cities na hindi pa naman nagpapatupad ng ganun, pero yung Valenzuela isa na yan sa mga nagpapatupad o nasa ilalim na ng unified ticketing system. Kaya lahat ng rules, mga city dito sa Metro Manila, karamihan pa lang karamihan ayun na ang pinaiiral nila, especially dito sa Valenzuela City. Unang-una dyan, bawal ka mag-drive ng nakatsinelas. Pag nakita ka nakatsinelas dyan, yari ka, ticket ka. O dati nga kailangan pa nakapantalon. Kahit saan ka pupunta, kailangan nakapantalon at nakasapatos ka para bago ka mag-drive. Pero ang pagkakaalam ko ngayon, no, kahit basta nakasapatos ka, okay lang. Huwag ka lang nakatsinelas. And siyempre helmet, napaka-importante ng helmet na yan. Diyos ko, isuot nyo yan kahit hindi makita yung kapugian nyo, okay lang yan. Importante yung safety natin, lalo na sa bandang ulo natin. Sa loob-loob na tayo dumaan para hindi tayo masyadong makipagsiksikan dyan sa sa may Francis. Medyo masikip dun kasi yung traffic light. So dito medyo lang, tolerable lang traffic, kayang sumingit-singit. Oh, yeah. Ingat-ingat din tayo dyan sa mga ganyan, no? Bigla-bigla lumalabas sa mga kanto-kanto, no? Delikado yan. Kaya kailangan lagi tayong mata sa kalsada. Hindi sa dalaga. Joke lang. Approaching na tayo sa tulay ng Tinajeros at Maysilo. Ito yung boundary ng Maysilo at Tinajeros. Yan. So tayo nasa tulay na. Yung nasa kanan natin ilog ng yan, Tulyahan River. Yan. Tayo ngayon nasa na, Maysilo, Malabon. Dito sa Maysilo, Malabon, parang bibihira yung ewan ko, dito sa kalsadang to, bibihira yung mga nakakalat na na aso tsaka pusa, siguro kasi nga may silo joke ulit. Ang iwas lang, iwas board lang, lalo gantong traffic, tapos nasa harap mo ganyang kalaking truck, ang bihira. Hindi ka basta-basta makakasingit dyan, dahil ang truck na yan, napakaraming blind spot nyan. Kaya kung magkakamote ka dyan, may kalalagyan talaga. Dahil ang mga driver ng truck, limited lang ang nakikita niyan pagdating sa gilid. Kaya hanggat maaari, yan, keep distance. Manatiling malayo lang.
Actually sa history ng Pilipinas, kung tatanungin natin yung mga historiador, hindi tulad ng sa ibang bansa na documented mula noon pa yung kanilang kasaysayan. Sa atin kasi parang nung dumating lang yung mga Kastila, nung tayo nasakop nung around 1500s, doon lang nagkaroon ng documents about history of the Philippines, tapos parang tatanungin mo sa sarili mo, ano nangyayari bago yung 1500 na pagsakop o pagdating ng mga Kastila dito sa ating bansa. Ano ginagawa ng mga ninuno natin noong time na yan? So ayun na yung parang nawawala. Ayun na yung parang pinaka missing link do sa kasaysayan natin, na hindi naman na record. Although siguro hindi pa lang natin na di-discover, pero ayun, ang laki nung nawawalang parte ng kasaysayan ng Pilipinas. Kaya sana sa mga darating na henerasyon, sila na yung makadiscover kung ano man yung mga nawawala na yun. Kasi marami pa tayong hindi alam tungkol sa ating pinagmulan, especially yung history ng ating bansa. Napakarami pa nating hindi alam. Kaya dito sa ating channel, sa History Motovlog, sisikapin natin alamin yung mga hindi masyadong nalalaman ng mga kababayan natin, especially pagdating sa history. Dahil iilan lang ang parang may gusto ng history sa bansa, sa Pilipinas. Parang iilan na lang yung kabataan na parang gusto nila yan, parang gusto nila pag-aralan, ganyan. Kasi sa panahon ngayon parang mas gusto nila technology, bumabad sa social media, mga Facebook, mga TikTok, ganyan. Parang nakakalimutan na nila about sa kahalagahan ng kasaysayan natin. Kaya dito sa ating channel, yun yung pipilitin natin gawin. Ito na yung barangay na huling barangay ng Malabon dito sa area na to, Tapos sa tumbok na ito Valenzuela na, particularly dyan sa may Arcombato, barangay Arcombato. So ito na yung last na barangay dito sa Malabon, dito lang sa area na to, ang Santulan. Ayan, nakikita nyo na po ang isa sa mga landmark ng Valenzuela City, ang Arcombato. Ito ang Arcombato Park, bagong gawang park dito sa Valenzuela City. So mga ilang barangay pa yan, isa, dalawa na lang. Barangay Palasan at sa poblasyon. Doon na tayo sa bahay ni Dr. Pio. Valenzuela din, medyo mga ginagawa rin yung mga kalsada, ayan, tulad yan, itataas na dahil nga ito ilubugin tong area na to. Ayan, wala pang ulan, baha na, kaya kailangan ng itaas ang kalsada. Okay, barangay Palasan na tayo. Dahil lang naman puntahan tong museo ni Dr. Pio Valenzuela. Diretso lang yan, hindi kayo maliligaw. Lalo ngayon marami na tayong mga apps na mga pang navigate na pwede natin gamitin, mga Google Maps, mga Waze. Yan, kaya hindi na tayo maliligaw. Di tulad dati na mapa lang, tanong-tanong lang. Tingin-tingin sa mga signage. Pero ngayon masyado ng high-tech, kaya mas napapadali na ang buhay ng mga tao dahil sa mga technology. Yan, medyo malapit na tayo sa bahay ni Dr. Pio, na ngayon ay museo. Ito, isang eskwelahan na pinangalan din sa kanya, ang Dr. Pio Valenzuela Elementary School. Yan. Tapos katabi niya ito, Polo National High School. Alrighty,
Tayo ngayon nasa poblasyon na. Nakikita na natin yung museo ni Dr. Pio Valenzuela. Alright. So ito na po. Welcome sa bahay ni Dr. Pio Valenzuela. Ang tawag dito? Sarap na to. Audio visual na bulwagan po, yung parang multifunctional hall po ng bahay. House po. Kasi nung last time na nakita namin, yung nakalubog sa bahay. Opo. Yun po yung post-war house nila. Kasi nung World War II po ay nasulog po itong bahay and yun po, nagpagawa po sila ng masimpleng bahay. Yung nakita niyo po na nakaraan na lubog. Bale, ayun po, mas simple na lang po siya compared po sa una nilang pre-war house na ayun po yung design. Ayun. Na mas bongga po siya. Yes. Oo nga. Bale, at ayun po ay base po sa pagkakatanda po ng apo po ni Dr. Yung nakatira dito sa Yes. Architect Arthur. Sino lang po ang buhay ngayon dyan? Sinasabi po na meron pa pong buhay sa mga apo po ni Dr. Pio Valenzuela pero nasa ibang bansa. Pero ang nakikita po dito sa Pilipinas is si Architect Arthur. Siya po yung nag-remodel po itong bahay. Mismo sa pagkakatanda. Ngayon po buhay pa rin po siya pero bedridden. Mga ilang taon na siya? 93. Wow. Pero yung ano niya, memory niya, ano pa rin siya, parang ang galing. Okay. Kasi ito, damit niya nung Isa lang po siya sa mga na-save po ni Dr. Pio Valenzuela na nasulog po yung bahay nila ng World War II. At sino naman mag-aakala may balon pala sa loob ng museo ni Dr. Pio Valenzuela? sa balon. Balon? Yes po, Oo. yun po ay tinatawag po na parang dito po kinukuha yung ginagamit po ng pamilya ni Valenzuela po. Parang pangalawang kuhanan po ng tubig. From the rain po. Original pa rin. Ito po ay Hindi na. reconstructed na lang. Yung Reconstructed original na. po na yun is nasa ilalim po niya. Kaso nag-moist. Pero kita pa rin. Hindi po siya papatayin po na Sige. Oo nga. Yung ganda. Oo nga, nag-moist na. Ito po, ano po yan? Malangkas po yan ang buhay ni Dr. Pio Valenzuela. Dito po yung start sa number 1. So, dito po sinasabi po dito na nung 4th year po ni Dr. Pio Valenzuela as a student po sa UST, nagbigay po siya ng libreng serbisyo medikal sa kapwa niya po kababayan and doon po niya na-witness na naghihirap po yung mga kapwa niya Pilipino sa ilalim po ng pamumuno ng mga Espanyol. Sa pamamagitan po ng kaibigan niya na si Luciano de Guzman from Angat, Bulacan, nakilala niya po itong tinatawag na katipunan na sa pamumuno po ni Andres Bonifacio and doon po, nang nalaman po niya na pinatapon po si Dr. Jose Rizal, ay 1 week pa lang po nun yung katipunan, sumali na po siya. Sabi siya yung isa dun sa Yes. triumvirate ng Yes Kalipunan. po. Ito po, dito po natin nakikita na si Dr. Pio Valenzuela po sa loob po ng 3 taon niyang pagiging membro po ng Katipunan ay isa po siya sa may pinakamatataas po na posisyon dito po sa Katipunan. Siya po ay tinaguri ang kataas-taasang taga-usig. Kasi siya, ano siya, fiscal general. Yes. Tapos si Emilio Jacinto ay
Ano nga si Emilio Jacinto? Secretary General. Secretary General. Tapos si Supremo. Supreme Supreme Presidency. President. So, ayan po. Dito po makikita po natin si Dr. Pio Valenzuela bilang isa po sa mga nagtayo po ng mga sangay outside sa Manila po. Una po siya nagtayo ng sangay po ng Katipunan, especially po sa Polo Valenzuela kung saan po siya pinanganak. And nagtayo din po siya ng mga sangay dito sa Bulacan, nakalapit lang po ng Valenzuela, sa Morong, sa Candaba, Arayat, Laguna at Cavite. And yes po, bukod po sa pagtatayo po ng mga sangay, si Dr. Pio Valenzuela din po ay isa po sa nanguna sa paglilimbag po ng tinatawag po natin na ang kalayaan, ang pahayagan po ng Katipunan kung saan nakapag-imprenta po sila ng 2,000 copies lang po. Ayun po ang una at huling imprenta po nila nitong ang kalayaan. At sinasabi po nila na mula sa 300 po na members ng Katipunan, lumobo po siya ng 30,000. At syempre, alam po natin na yung mga dati pong nagsusulat po sa diaryo, hindi po nila ginagamit yung sarili totoong nilang pangalan. pangalan. Yes po. Ang ginamit po ni Dr. Pio Valenzuela is Madlang Aw. Si MS Del Pilar, si Claridel. Si Jacinto naman po, si Pinkian. Pinkian. Tapos si Bonifacio, si Agapito, Bagong Bayan. Dito naman po sa ikalimang diorama, dito po ipinakikita ang isa sa mga pinakamahalaga at delikadong misyon ni Dr. Pio Valenzuela, kung saan siya ay ipinadala bilang emisaryo ng Katipunan upang sumangguni kay Dr. Jose Rizal. Ang tunay kong pangalan ay Pio Valenzuela. Ako'y doktor din katulad mo. Kilala kita, Don Pio. Dr. Rizal, pinapunta ako rito ni Ginoong Bonifacio para sabihin sa'yo na handang sumiklab ang himagsikan sa kahit na anumang oras. Tigilan ninyo ang kabaliwang ito. Hindi pa handa ang Pilipinas sa revolusyon. Sa loob ng 4 na taon. Gaano karami armas ang naipon nyo sa ganyang paraan? Inaamin ko hindi sapat. Inuulit ko siya, Don Pio. Sabihin mo sa iyong Supremo, natigilan na niya ang kabaliwang ito. Sa ayaw man natin o gusto, may armas man o wala, sisiklab ang himagsikan. Dinadala niyo ang taong bayan sa bangin. Kung ayaw mo silang mahulog sa bangin, bakit hindi mo kami bigyan ng lambat? Ang payo mo, Dr. Rizal. Kausapin ninyo mayayaman. Dahil kaya nilang bumili ng armas. Kausapin niyo rin ang may pinag-aralan dahil may konti silang kalaman sa sensya militar. Matutulungan din nila kayong bumuo, pagsanay ng isang disiplinadong hukbo. Yan lang ang may papayo ko sa iyo. Matapos ang kanilang pagpupulong, binigyan ni Dr. Pio ng revolver si Dr. Rizal at in return naman po, nakatanggap po si Dr. Pio ng tungkod mula kay Dr. Rizal. So hindi naman yan yung tungkol. Hindi po. Okay, Iba po sige. yun. May carvings po yan na personally ginawa ni Ginawa Dr. ni Rizal. Dr. Rizal. Kasi nagko-curve din si Dr. Rizal. And then ito, So ito naman po Balintawak. yung Cry of Balintawak or Cry of Pugadlawi. Ito po yung mga panahon na natapos na po ng mga Espanyol ang existence ng Katipunan. At nagkaroon po ng pagpupulong ang mga Katipunero sa bahay ng anak ni Melchora Aquino o Tandang Sora. So ang napagdesisyonan po ng mga Katipunero bilang sa hindi mapigilang pagmamahal ng damdamin, pagmamahal sa bayan. Napagdesisyonan po ng mga Katipunero na simulan ng pag-aalsa at ang pagpupunit po ng sedula ang naging simbolo ng kanilang pag-rebellion. Sa ikapitong diorama naman po, 3 araw matapos ang sigaw ng Pugadlawin, inatasan po ni Supremo Andres Bonifacio si Dr. Pio Valenzuela upang pumunta ng Pateros at Binyan upang ipabalita po ang planong pagsalakay sa Kamaynilaan. Nga lang po, pagdating ni Dr. Pio sa Binyan, napag-alaman po niya na ang planong pagsalakay po pala sa Maynila ay hindi siya naging successful. So, dito naman po sa ikawalo ay pinakikita lamang po ang pagsuko ni Dr. Pio sa mga mga Katipunero. At ang routes of imprisonment ni Dr. Pio ay ang
Unang-una po sa Intramuros, Bilibid, sa Barcelona, Spain, Madrid, Malaga, at sa Manila po, sa mga Spanish outpost sa Northern Africa. Ito naman po yung kanyang pagbabalik sa Pilipinas. 1899, kung saan ay dahil sa visa ng Treaty of Paris, nakalaya po ang nakakulong na Pilipino sa Espanya. So isa po si Dr. Pio doon. Ngunit pagbalik niya po ng Pilipinas ay ikinulong din po siya agad dahil lang mapag-alaman ng mga Amerikano ang kanyang impluwensya. So dahil po sa isang kumbaga babala ng isang arsobispo na si Bernardino Lorenzana, ikinulong po ng mga Amerikano si Dr. Pio. Ngunit siya po ay na-elect bilang municipal president ng kanyang bayan sa Pulo at siya namang pinalaya agad ng mga Amerikano. Kaya naman po, pagsasalarawan po ng klinika po ni Dr. Pio Valenzuela. Dahil si Dr. Pio Valenzuela nga po, bukod sa pagiging member po ng Katipunan, isa rin po siyang general physician. Pero yung gamit yung sa loob, original. Ilan po sa mga kagamitan katulad ng chair, ng table, at yung mga tools po. Original. Pero karamihan po dyan kasi is karagdagan na lamang para po ma-representa yung itsura ng mga gamit noon. Mga copy mula sa original na listahan ng mga pasyente at mga reseta po. Sabi yung presyo, 250, 450. Ngayon yan, 2,000. Ganun siya kamura, no? Tapos sulat niya yan. Opo. So dito naman po, ipinakikita ang buhay ni Dr. Pio bilang isang community doctor. Ito po ay matapos ang kanyang karera sa politika. By the way, nag-serve din po pala siya bilang governor ng Bulacan mula 1921 to 1925. So dalawang termino po ang nakapagsilbi siya. At matapos po ang kanyang karera sa politika ay nagpatuloy po siya sa paglilingkod sa mga taong bayan sa pamamagitan ng medisina. Bilang isang doktor po, si Dr. Pio ay hindi nagpapabayad. Hindi po siya naniningil o humingi ng kabayaran sa kanyang mga serbisyo. Lalong-lalo na po sa mga mahihirap. Ito yung original, Dito naman po, ito po yung miniature. design po ng pre-warehouse. Pre-warehouse. Bale, ito po ay base po sa pagkakaalala ni Arturo Valenzuela na arkitekto po na isa sa mga apo ni Dr. Pio Valenzuela. So, nung nire-recreate po itong museo, yung dati sa dulo ng bahay, base na lang po sa mga alaala. At yung iba po sa mga disenyo ng bahay, binase na lang din po sa disenyo ng mga bahay sa nakikita dito sa kapaligiran. So dahil po dinismantle po kasi yung second house, which is yung post-war house, napagdesisyonan po na kumbaga ang gawing disenyo po ay ibatay sa unang Yung original. bayan. On our next episode, patuloy nating kilalanin si Dr. Pio Valenzuela at sabay-sabay nating libutin ang ikalawang palapag ng kanyang museo. Yan at marami pang iba dito lamang po sa ating History Motovlog.